Welcome back to Good Morning Boss. Ngayon mga boss, pag-uusapan natin kung bakit ba napaka-importanting alagaan natin ang ating mga mata. And for that information, let us all welcome our very special guest. This morning, we have Dr. Alex Santamaria, isang ophthalmologist. Good morning, Doc. Welcome to Good Morning Boss. Good morning sa mga televiewers po ng Good Morning Boss. Alright, to start off, importante yung pangalagaan natin ang ating mga mata, of course. Siyempre, bukod sa lahat ng parte ng ating katawan, isa yung sa mata ang pinaka-importante rin. So, ano ba dapat talaga yung dapat paulit-ulit na i-remind sa mga viewers natin kung paano ba dapat alagaan ang ating mata? Well, again, so ang mata dapat inaalagaan yan. So dapat bata pa lang tayo, talaga inaalagaan natin yan, good diet, at very important po yung regular check-up sa inyong eye doctor. So especially yung ngayon na pasok ko na po, so yung mga bata, mga estudyante, siyempre nung summer, uso yung mga iPad, yung mga gadgets nila. So ang tendency ho kasi nila, ang mga magulang medyo hindi natututukan yung mga bata. So maganda before school entry, we encourage them to bring them to their ophthalmologist. Alam mo, Doc, nung bata ako, syempre nung panahon namin, ang daming mga notion na dapat natin i-correct. Like kunyari, naligo ka, basa yung buhok mo, pag matulog ka ang daming mga tapos kunyari, manood ka ng TV, which is, I guess, yun, totoo naman talaga. Kunyari, magbasa ka sa madilim, lalabo daw yung mata. So, ano ba yung mga tama talaga at saka mali? Para at least ma-remind natin yung viewers natin. Okay, like yung mga notions, di ba, na pag natulog ka ng basa, lumalabo mata mo o nabubulag ka, actually hindi naman siya totoo yun. Naku, naloko ko ng lola ko ng ilang years. So hindi talaga ako natutulog ng basa ang buhok. At syempre pinapakain din kami ng kalabasa. Yes. Well, tama naman yun. Yung vitamin A, very important sa mata yan. So may mga pasyente kami, they ask us for any supplement. Well, na basta maganda naman yung food intake nila, like regular diet, actually hindi naman kinakailangan yan. Yes, Doc, you've mentioned earlier na about dun sa mga iPads, of course, very modernized na yung technology natin, lalo na yung mga kabataan. Kung kami yung generation namin, we used to play outside. Pero ngayon, lagi naka-iPad, naka na sila mga computer games. Ano ba yung masasuggest natin or marirecommend sa mga parents out there kung paano yung tamang pag-control sa kanilang mga anak? Yeah. As I've said kanina, the eyes, regular parts ng body. So, any part of the body na overuse, hindi siya maganda. So, dapat, it's like reading a book When you read a book, dapat maganda yung position mo. Saka, siyempre, wag masyadong matagal. So, dapat may time limit. Yes. Usually, Doc, how many hours do you recommend? Well, actually, if you will search the internet, may sinasabi dyan na you use only your eyes for 15 minutes, then rest for another 15 minutes, then you continue using it. Ang tendency kasi natin, pag we're doing something na concentrated tayo, yung blink reflex natin medyo bumabagal siya Kaya dito nag-start yung mga dry eyes, yung mga eye strain. Well, basta tuloy lang natin yung if you're doing something, just don't forget to rest after a few minutes. Kasi ang problem ngayon, since lahat talaga sa computer na, even kami yung cellphone namin, we use this for our internet. Dito at nagsisurf lahat. So, dapat pala every 15 minutes we blink or we rest our eyes? Well, actually, yung blink kasi it's a reflex Okay. So, let's just be conscious if we're doing something, di ba? So, let's not forget to wet our eyes by blinking. Kung hindi naman pwede yun or nahihirapan, meron mga available na mga lubricants, we can use them. Pero, Doc, ang recommendation mo to visit ophthalmologist is once a year? Well, kung hindi ka naman pathologic or you're not feeling anything, at least once a year. Once a year. So, what are the vitamins needed naman for the eyes para mas, syempre, maging healthy yung mata natin at mas luminaw siya? Kagaya na sabi mo na when you were young, diba? You were encouraged by your parents. Kalabasa, carrots, mga ganun mga type of foods. Okay, so ano pa yung mga dapat natin gawin or i-remind sa mga viewers natin para mas maalagaan pa yung mga mata natin? Yeah. Ito, I'd like to stress kasi we see patients who self-medicate. Yes, that's me sometimes. Pag meron silang konting karamdaman, they tend to buy over-the-counter medicines. And if you remember, siguro may mga narinig ka na pag may sore eyes, nagpapatak sila ng breast milk. Well, we do not encourage that. If you feel any discomfort, you go to your ophthalmologist. Kasi maraming available na gamot sa
store na they are specific for a specific disease entity. So dapat wag kayong mag-self-medicate kasi we see patients in the clinic na nagsa-self-medicate and mali yung pinapatak nilang gamot and pagdating sa amin medyo grabe na yung sakit nila. Paano naman dun sa mga, for those viewers who wear contact lenses, ano ba yung mga ma-advise natin sa kanila? Because, you know, Doc, one time, I had this, grabe naging experience ko with contact lens. Yung solution ko napatakan ng liquid blush on. Okay. Tapos, akala ko, i-rinse ko lang, okay na. Okay. So, nung nilagay ko sa mata ko, sobrang sumakit. Tapos, ang dami ko na palang scratches na nagpa-check ako. So, close to blindness na siya, muntik na. So, naagapan at nagamot. So, dun sa mga mahilig mag-contact lens, ano ba yung maraming mga nilalagay sa kanilang mga mata? Yeah, that's a good question, no? Kasi especially ngayon, may mga contact lens na maraming colors, so fad na maraming mga nagaganon. Ang very important po, we always stress this, do not sleep with your contact lens on. Okay, so kahit kanong kapagod ka na, you have to remove it, get a good contact lens solution, and always wash your hands when you handle your contact lens. Kayo, Doc, besides sore eyes na banggit nyo kanina, ano ba yung usual sakit sa mata or nagiging problema? Lalo na, of course, ang dami nyo na naging patients, para at least aware po kaming lahat. Well, aside from conjunctivitis sa medical field, ang number one talaga when it comes sa problema sa mata yung cataracts, lalong-lalo na sa mga elderly patients. So ang cataract kasi, it is the number one leading cause of correctable blindness. So ito, pag lumalabo yung mata, progressive sa mga elderly patients, please visit our ophthalmologist. Doc, as of now, do you have any projects or programs to create public awareness kung paano natin mas mapapangalagaan natin yung ating mga mata? Because let's face it, hindi talaga lahat very familiar sa mga ophthalmologists, hindi laging nagpapacheck kasi isipin nila, mata lang yan. So parang sa kanila, they tend to hayaan lang. Yes. That's a good question. No? Well, actually sa August, it's our sight-saving month. So, yung sa sight-saving month sa academy namin, sa society namin, this is the time that we really go around to educate people. And then we join also medical missions. Most of the missions kasi rito sa Metro Manila, purely medical missions eh. So kami, sumasama kami, so we offer free eye checkup, sometimes free glasses. And kung talagang kinakailangan, we do surgeries. Alright, so ang dami natin natutunan ngayong umaga patungkol sa pangangalaga ng ating mga mata. So before we end, Doc, do you have any message to our viewers? Well, yung topic natin kasi about eyes, no? It's very important. And sana before you bago kayo mag-self-medicate o bago lumala yung problema, please see your doctor. You come to our clinic at least once a year para naman mas maalagaan namin yung mga paningin. Alright, thank you so much for joining us this morning. That was Dr. Alex Santamaria, isa pong ophthalmologist.